Sa ngalan po, kasama po ni Father Viel, ang ating Vice Rector, ay malugod ko kayong binabati ng isang maligayang Pasko. I greet all of you, Merry Christmas. Batiin niyo mga katabi ninyong Merry Christmas. Palakpakan natin ng Panginoon. Batiin yung katabi niyo, tapos humingi kayo ng ampaw. My dear brothers and sisters, what is your favorite Christmas carol? Ano yung paborito ninyong awiting pamasko? Christmas in our hearts. No? Whenever I see girls and boys, no? O kaya yung awit ni Mariah Carey. Carey. Yeah. So what is your favorite Christmas carols? Ang dami naman kasi, no? Ang daming pwedeng pagpilian. Ako rin maraming mga paboritong Christmas carols. At ang isa dito ay yung Have Yourself a Merry Little Christmas. You want me to sing it? Wag na, umuulan. No. But I'll try. Have yourself, mali. Have yourself, take two. Gulo nyo eh. No. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Tama na, baka lumakas ng ulan. Patay ako nito, viral na naman. I like this song because I like the background of this song. This song was created or composed in 1943 during the war. And it was used in a movie that was shown the following year in 1944. Ang pamagat ng movie ay Meet Me at St. Louis. Ito'y kwento ng isang pamilya na lilipat ng New York City kasi nandoon ang business ng tatay at iiwan nila ang St. Louis. At inawit ito doon sa pelikula ni Judy Garland sa pelikula na anak na 5 taong gulang. Inawit niya ito para bigyang aliw yung bata sapagkat ayaw niyang lumipat ng bahay. She wants to stay at St. Louis. She did not want to go to New York. And that is the song's reason for the lyrics. But behind the song, behind the lyrics of the song, is a glimpse of hope. Sinasabi doon, let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Make the Yuletide gay. From now on, our trouble will be miles away. The mother was consoling the child, the daughter, saying, don't worry, everything will be okay. Don't worry, everything will be fine. There is a message of hope here that better days will come. There are better days ahead. Awit ng pag-asa. Mensahe
ng pag-asa. Mga ginigilig kong kapatid, kanginang madaling araw, 1:30 in the morning, 6:30 sa Roma, binuksan ni Pope Francis ang pintuan, ang Holy Door ng St. Peter's Basilica. Ito'y naghuhudyat na opisyal ng sinimulan ang Ordinary Jubilee Year 2025. Kaya po, next year, 2025, it's Jubilee Year. Although the Holy Doors will be limited to Rome, there will be no Holy Doors in Manila, there will be no Holy Doors in other parts of the world. The Holy Doors are limited to Rome. But Pope Francis chose the theme of hope. Pinili niya na ang banal na taon ng 2025 ay umikot sa tema ng pag-asa. Sapagkat alam niya na maraming mga tao dahil sa dala ng mga nangyayari sa kani-kanilang buhay, kalalabas lamang natin sa COVID-19. We know our experience of COVID-19. We were afraid. We were desperate. We were insecure. We did not know what to do because it was an experience that is new to us. At marami ang nagkaroon ng mental health issues during COVID-19. Pero kahit nawala ng COVID-19, marami pa rin sa mga tao, marahil kayo na rin kung minsan, ang nagtatanong, bubuti pa ba ang buhay ko? Aayos pa ba ang buhay ko? Gaganda pa ba ang buhay ko? Are there better days ahead? And some people lose their hope because they don't see better days. That is why Pope Francis chose the theme of hope to emphasize again, hope does not disappoint. Hope does not disappoint. Kaya sa buong isang taon, ang temang ito ang paulit-ulit nating maririnig para ipaalaala sa atin, habang may buhay, may pag-asa. Pero, saan manggagaling yung pag-asang yon? Ano ang panghahawakan natin para umasa? Where will our hope come from? And the answer is in today's liturgy. God is hope. That God is true to His promise. Na kapag ang Diyos ay nangako, tutuparin niya ang kanyang pangako. Maaaring hindi kaagad-agad mangyari, pero hindi niya hahayaan na magbitiw ng salita nang hindi niya tutuparin. I believe in God, and I believe that God is faithful to His promise. And that is the basis of my hope. That should be the basis of your hope. God is faithful to His promise. Alam nyo, tayo mga tao, madalas hindi naman tayo tapat sa ating pangako. Nangangako tayo, pero hindi naman natin tinutupad. Nangangako tayo magbabayad ng utang sa katapusan, pero hindi natin niliwanag kung anong katapusan. Katapusan ba ng buwan o katapusan ng mundo? May mga mag-asawa na sa harap ng Diyos sa altar ay nangako na magmamahalan sa isa't isa. Pa-I do pa kayo. No?
Paiyak-iyak pa kayo. Pero naging tapat ba kayo sa pangako nyo? May mga politiko na kapag halalan, kapag campaign period, ang daming pangako. Ipinangangako ang lahat. Kung pwede lang ipangako ang langit, ipapangako pa rin. Pag ako ay nahalal, you elect me and I will do this. You elect me and I will do that. Magpapatayo tayo ng gym, magpapatayo tayo ng school, paaayos natin ng kalsada kapag ako ang ibinoto niyo. Pangako. Pero kapag naupo na, wala na. Bahala na kayo sa buhay niyo. Uunahin ko ang sarili ko. Bibigyan ko ng budget ang pangangailangan ko. Education, hindi importante yan. PhilHealth, hindi importante yan. Ang importante, yung sarili ko. Nasa ng pangako. Kaya kung minsan, meron tayong trust issues eh. Kasi minsan na tayong pinangakuan, pero hindi naman tinupad. Kaya nadala na tayong mangako. Nadala na tayong maniwala sa mga taong nangangako. But not God. When God makes a promise, He will fulfill the promise. It may take a longer time, but in the end, the promise will be fulfilled. And that is the reason for the birth of Christ. That is the reason for the birth of Jesus in Bethlehem. Ang sanggol sa sabsaban, ang katuparan ng pangako ng Diyos. Isinilang si Jesus para patunayan sa atin ang katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. Every time that you look at the image of the newborn baby, you must thank the Lord because before you is the fulfillment of a promise. And that is the source of our hope. Hindi yung pangako ng tao, kundi ko yung pangako ng Diyos. Pero mga minamahal kong kapatid, isa lang naman ang kahilingan ko sa inyo. You know, in the gospel, St. John was saying, Jesus came. He was in the world, and the world came to be through Him. But the world did not know Him. He came to what was His own, but His own people did not accept Him. Mismong ang kanyang bayan, hindi siya tinanggap. And this is my request to you, especially during this Jubilee year of 2025. Open the doors of your heart to Jesus. You see, the Belen is a reproduction of the holy door of St. Peter, and the doors are slightly open. Sana yung mga puso natin katulad din ng bukas na pinto. Dumarating si Jesus, wag natin siyang tanggihan. Dumarating si Jesus, buksan natin ang ating mga puso upang siya'y tanggapin. Bakit? Sapagkat walang makapagbibigay sa atin ng pag-asa, kundi si Jesus. Wala nang iba pa. Huwag kayong umasa sa kayamanan, mauubos yan. Huwag kayong umasa sa kapangyarihan, pwede kayong malaos. Huwag kayong umasa sa kalusugan, pwede kayong magkasakit. Huwag kayong umasa sa mga kaibigan, pwede kayong talikuran. Huwag kayong umasa sa mga pangako ng tao, pwede silang hindi tumupad. Pero si Jesus ang tangi nating pag-asa.
kaya't buksan natin ang ating mga puso sa Kanya. Hopefully, at the end of the Jubilee year, in January 6, 2026, so it's more than a year. So from December 24, 2024 to January 6, 2026, hopefully, at the end of the Jubilee year 2025, we will be better persons with deeper faith and stronger hope because we allowed Jesus to be in our hearts. Si Jesus ang tangi nating pag-asa sapagkat tanging si Jesus ang tapat sa kanyang pangako. Amen.